Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon ang pag-uusapan naman natin ngayon or panonorin natin ngayon is about naman ito sa nangyayari ngayon sa ibang bansa, di ba? Especially sa Iran, Israel, US or whatsoever. Kasi syempre, di tayo pwedeng magwalang kibo na lang sa mga ganitong balita. Kasi syempre, di ba? Alam naman natin na nakasulat talaga yan sa Biblia na yung mga bansa is possible talaga na magsasalpukan, di ba? So, wag naman sana. So, tayo usyoso lang tayo, ano? Tignan lang natin kung ano na ba yung status or whatsoever. So, ang video to is mula kay John Rep. So, meron itong pamagat na Israel naglungsad ng wave strike sa Iran. Bagong air defense ng Israel ginamit na pang target ng. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan John Rep, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So again, ang pamagat ng video ito, Israel naglungsad ng wave strike sa Iran. Bagong air defense ng Israel ginamit na pag-target ng like, comment, share, subscribe. Start. Dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential areas, ang ulit start zero. Matapos gumanti ng Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential areas, ang Israel ay naglunsad na naman ang tinatawag nilang wave strike kung saan tinarget ang mga headquarters, radar, mga militar ng Iran at pagawaan ng mga missiles, pati na rin ang surface-to-air missiles na nagpabagsak sa isang drone ng IDF. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran dahil puro umano sibilyan ang tinarget nito, pero ang tugon ng Iran ay mayroong... Bakit pa tayo magugulat sa Iran para? Na ganyan naman talaga yung gawain nila. Wala naman talaga silang paki sa mga civilian par. Tapos kapag kayong mga ganyan ginantihan, 'di ba? Nagpapaawa agad sa buong mundo. Alam niyo yung tipong ganyan, kayo yung nanguna. So parang consequences na lang din. About naman sa Israel, tayo naman, 'di ba? Kung syempre tayo yung papipiliin, sana wag ding idamay ng Israel yung mga civilian, pero wala sila lang yung nagbabardagulan dyan Pero yun nga, para yung nangunguna kasi always yung Iran kasi, yung mga kalaban ng Israel. Ewan ko ba kung bakit kating-kati sila napabagsakin yung Israel. Kasi umanong pasilidad ang IDF sa mga civilian area sa Israel, kaya't yun umano ang kanilang target. Gumamit muli ng mga kamikaze drone ang Iran laban sa Israel, kaya't sa unang pagkakataon ay ginamit na ng Israel ang pinakabago nitong air defense system na tinatawag na... Parang may nabilitaan din ako na yung Iron Dome nila is parang nag-fail na daw. And kung totoo yun. Ewan. Sa update sa patuloy na bombahan sa pagitan ng Israel kontra Iran, matapos gumanti ang Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential building sa Israel. Ganyan kalakas ang missiles ng Iran na tumama sa Israel na sinasabi ng IDF na mayroon namanong kargang cluster warhead. Kaya naman ang Israel ay hindi nagpaawat sa pagwasak sa dose-dose ng mga pasilidad ng Iran tulad ng mga headquarters, missile launchers, air defense system at paggawaan ng mga missiles ng Iran. Ito naman talaga yung pinaka-main strategy talaga ng ng Israel. Yung mga bases talaga parati ng kalaban. Ewan ko lang kung yung ginawa ng US is parang nagre-reflect lang din sila sa Israel or ganun din yung way nila to handle enemies, di ba? Ewan ko lang din. IDF ay 50 mga fighter jets umano nila ang lumipad patungo sa Iran at magdamag na binomba ang Tiberias, Isfanta, Central Tiran at Kermanshah sa pakikipagtulungan umano ng mga intelligence nito. Kabilang umano sa mga binomba ng Air Force ay ang mga pagawaan ng mga missiles components at mga raw materials para sa casting ng rocket engine. Sunod namang binomba ng Air Force ang mga spanned headquarters ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na ginagamit umano upang magsaliksik at bumuo ng mga advanced na teknolohiya at mga armas para sa kakayahang militar ng Iranian regime na itinatag noong 2011 ni Fakhri Zadi na tagapagtatag ng Iranian nuclear weapons program. Sunod namang lumipat ang mga Air Force sa rehiyon ng Isfahan at Iran upang... Actual footage ba yun? Or ano lang yun? Illustration lang?
Pasaki naman ang mga surface-to-air missiles at mga radar system ng Iran. Kitang gumagana pa ang mga radar, ngunit walang palag ang mga surface-to-air missiles sa paligid nito, kaya't payapa itong winasak ng Israeli Air Force. Sinabi ng IDF na sinira umano nila ang mga missiles at radar system dahil banta umano ito sa kanilang mga fighter jets at surveillance drone. Sinabi ng IDF na mula nang magsimula ang kanilang opensiba ay isang Hermes drone nila ang bumagsak dahil sa mga surface-to-air missiles na ito ng Iran. Kaya't ang pag-attack... So, di ba? May talino din kasi talaga yung Israel pare. Especially sa pakikipagdigma. Like, grabe talaga yung experience nila. Like, kung nakita nyo yung mga history, di ba? About sa kung paano nilipol ng or paano pinalagan ng Israel yung napakaraming bansang kalaban nila. Di ba? Like, iba talaga sila kung mag-isip para, and then hanggang ngayon nami-maintain pa rin nila yan. Kaya nga siguro sobrang kating-kati yung Iran or yung mga kalabang bansa ng Israel kasi nahihirapan silang pumuntos eh. Especially ngayon, may may some kind tulong or kasangga na yung Israel at yun nga yung Amerika. Tapos may mga ibang bansa pa, di ba? So kaya siguro ganyan din sila ka-triggered. At pagwasak na ito ay bilang pagpapalawak umano ng kalayaan ng IDF sa aerial action sa Iranian airspace upang malayang kumilos sa kalangitan ng Iran at umatake sa target ng militar ng rehimeng Khamenei. Samantala, lumipat naman tayo sa mas exciting part mga kabayan kung saan saktong naabutan ng Israel Air Force ang mga missile squad o Iranian military na naghahanda upang maglunsad ng mga missiles para sa Israel. Kitang nakatayo na ang mga missile. Grabe. Ano pala to? Totoo pala? Actual footage par. Grabe yung nila, nakikita talaga nila. At handa ng ilunsad, pero bago pa man yun mangyari ay pinulbos ito ng Israel Air Yun Force. 15 missiles umano ang winasak at 3 surface-to-air missiles. Grabe. Tsaka di rin biro yung ganyan maapektuhan din talaga sila kasi syempre ang mamahal ng mga yan par. Tapos sisirain lang. So need nyo na namang bumili ng ganyan or mag-stock ng ganyan, something like that. Kaya nga tayo Pilipinas, isipin nyo na lang, ilan lang yung mga barko natin, ilan lang yung mga missile natin. Tapos kapag atakihin pa ng kalaban, wala na. Yun, mano-mano na lang. Patulong na lang tayo kay kay Tanggol. Sinabi ng IDF na ang lahat umanong mga pasilidad tulad ng mga nuclear weapon site at mga missile factory ng Iran ay mahabang panahon ang kanilang ginugol at gumastos ng bilyon-bilyon. Ngunit sa isang iglap ay winasak ang mga ito ng Israel upang mapigilan ang nais lang rehimeng Khamenei na maghari sa mundo. Sa isang interview naman sa isa sa mga piloto... Yan din naman talaga yung isa sa nakakatakot yung may possibilities na buong mundo yung pagharian nila. So maganda yan na parang nasa civil, hindi siya civil, nasa pa lang, nasa halimbawa isang bansa versus isang bansa pa lang is masolusyonan na agad na hindi na siya lumaki pa ba. Ng Israeli Air Force ay sinabi nitong we have an existential threat on Israel right now and we have to get rid of the 3 major threats that are threatening the peace and our civilians. One is the nuclear threat, 2 the ballistic threat, and 3, all of the Iranian proxies in the area. What we have done in the first 24 hours... Yung proxies din talaga. Yan yung dyan lumamang or dyan, yan yung isa sa mga diskarte din talaga ng Iran. Na parang yung mga proxies nila yung pinapagalaw nila. Kaya nga sometimes pikon din yung mga Iranian na yan kung yung kasi, yung Israel kasi, like for example, nabalitaan pa lang ng Israel na nagmi-meeting sila bandang silangan, so whatsoever, di ba? Ina-action na agad yan, mini-missile na agad yan, di ba? So napipikon din sila sa part na yan, di ba? Pero ganyan yung way na pagdepensa ng Israel is create that environment so that whichever surface-to-air threat we would face, we'd be able to make sure that our side wins. What's great about the Israeli Air Force is its flexibility. Targets are going in and out as necessary. Grabe, nag-flex pa talaga, flexibility, something like that. So, well, I think, din naman sa kanila yan. Parang kudos din naman sa kanila yan kasi pinaghirapan din naman nila yan,
targets that we are aware of civilians in the area, we're not going to target. The Israeli Air Force knows exactly what we're targeting, how we're targeting it, and all of our targets are Iranian regime. Samantala naditik naman umano ng mga Air Force ang ilang drone ng Iran kaya't hinabol ito ng Air Force at pinabagsak. Kinaumagahan sa isang hiwalay na operasyon ay nagpakitang gilas naman ang isang F-16 fighter jets ng Israel kung saan hinabol nito ang isang Shahid 136 kamikaze drone ng Iran at pinabagsak gamit ang Python air-to-air missiles. Grabe. Allah. Sa isang pahayag naman ng IDF ay sinabi nitong sa unang Grabe, mamaw talaga par. Kahit nasa himpapawid eh. Grabe yung mga ganyan, no? Sana magkaroon din tayo ng ganyan para na parang skilled, di ba? Skilled na mga Air Force, tapos skilled na Navy, skilled Army. Though meron naman tayo, pero yung mas mai-enhance pa talaga ba? Di ba? Like, yung super skilled talaga. Tapos, yun nga, yung mga kagamitan natin, sana mas, kaya nating lumibil sa kanila. Di ba? Na di bali ng konti basta high-tech. Kayo ba kung kayo yung tatanungin, kaya na bang pumalag ng Israel sa China if ever silang dalawa one-on-one? Comment nga kayo sa baba. Gusto ko lang malaman yung opinion niyo. kakataon ay kanilang sinubukang gamitin ang kanilang pinakabagong air defense system na Barak MX. Matagumpay umano nitong napabagsak ang drone ng Iran na tumawid sa kanilang teritoryo. Ang Barak Air Defense System ay idinisenyo upang labanan umano ang mga aerial threat. Iniulat ng Iran International News kamakailan lamang na ang mga Iranian civilians ay nagkukumahog na lumikas upang makalayo sa mga syudad na posible umanong bombahin ng Israel. Ngunit sa isang interview ng Lebanese State Media, in fairness din sa Israel kasi, nagpapaalam din kasi sila. Diba? Inaabisuhan muna nila. Unlike yung ginawa ng, hindi Hamas pala yun. Basta, inaabisuhan muna nila na, kung may mga civilian dyan, alis na kayo dyan. Kasi wala kaming magagawa dito. Sinimulan na to ng Iran eh. Tsaka, di din naman kasi titigil yung Iran para kung hindi i-actionan ng Israel. Kaya ako, though, ayaw sana natin ng gulo, pero medyo naiintindihan natin yung response ng Israel. Kasi, kahit kung sa inyo gawin yun, alangan namang tutunganga lang kayo, knowing na hindi talaga kayo titigilan. Diba? Kaya need nyo ring some kind mag-response para makita din nila yung capability nyo para medyo, diba, maging hesitant din sila kahit paano. Kasi kung hindi mo papalagan tong mga to, wala. Tuloy-tuloy lang yung mga yan. Ay itinanggihan ni Iranian expert at analyst na si Emad Absinasna na ang mga Iranian ay hindi umano totoong tumakas sa Tiran. Anya, ang mga Iranian civilians ay papunta lamang sa mga summer resort at ang iba naman ay nagbabakasyon sa mga probinsya habang ang mga Israeli anya ay nagtatago sa mga bomb shelter. Sinabi rin yan, diba? Sobrang hambog. Regardless kung nagbakasyon yung mga civilian nyo, diba? Dapat kayo mismo, mga high-ranking official or sino kayong mga Poncio Pilato kayo, dapat kayo mismo iwasan nyo yung gulo. Kasi imagine nyo kung may involve lahat ng buong mundo. For example, magising natin yung WW3, diba? Sobrang kawawa ng sangkatauhan. Milyon-milyon yung mawawala. Ngayon, iniisip lang natin na yung sa amin, nagbabakasyon lang naman. Anong kinakul nun? Anong kinaastig nun? Diba? Minamak nyo pa yung mga Israeli civilians na kesyo nagtatago sa mga shelter or whatsoever. Same lang naman yan. May threat din naman. Bakit yung mga civilian nyo ba kapag ka naghagipitan, may palagyan? Diba? Problema kasi dito sa mga leaders, diba, ng mga bansa. Para kapag napipikon sila, wala pinipersonal nila. Hindi nila iniisip yung talaga yung safety talaga ng mga nila, mga mamamayan nila. Diba? Tapang-tapang ni Tatang na ang Iran ay kontrolado din umano ang airspace ng Israel. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran. Sino yung tumawa yung meme yun kontrolado yung airspace ng Israel.
Diba? Parang kino-comfort na lang nila yung sarili nila. Actually, itong Iran parang China din to kung ano mag-joke eh. Dahil imbis na IDF ang targetin nito ay puro mga civilian areas ang tinamaan nito. Pero may tugon naman dyan ang Iran at sinabi na ang mga kabahayan umano sa Israel ay may mga fighter jets ng Israel sa loob na nakatago, kaya't yun umano ang kanilang target. At kaya rin umano nila tinamaan ang Soroka Hospital dahil mayroon umanong underground ng IDF sa ilalim nito. Ayon naman sa Israel. Pwede rin namang nagre-reasoning lang kayo. Saan ba yung intel nyo galing? Diba? Pero possible yun. Possible yung ganyan na ganyan yung mga diskarte. 'Di ba? Na parang ilalagay mo sa mga public para syempre kapag ka nagkagipitan, ilalabas mo. Yung din kasi yung Iran parang ginagaya lang din nila yung technique ng 'di ba? Ng Israel na parang ubusan muna ng mga base, ubusan muna ng mga sasakyan or yung mga gagamitin. Grabe 'yun. Pero grabe 'yun pati civilian ay lahat ng mamamayang Israeli, pati na ang iba't ibang mga lahi na nasa kanilang bansa ay kanilang pinoprotektahan at kailanman ang IDF. Anyways, dagdag ko lang, bukod pala sa mga Israelis na ipagdadasal natin is yung mga kababayan din natin ng mga OFW, both Israel and Iran. Tapos syempre yung mga Iranian din ng mga civilian na hindi naman talaga gusto tong war na to. Diba? Pagdasal din natin sila para di magtatayo ng mga underground o mga military facilities na malapit umano sa mga civilian areas at lahat ng yan ay puro umano gawa-gawa lang ng Iran. Sa isang pagtitipon naman ng mga ambassador. Diba? Fake news yung feed up nila. Siguro yan yung pinapaniwala nila sa mga civilians nila doon na hindi, atakihin natin yan kasi nandyan tinatago yung mga jets nila or whatsoever. Gawa-gawa lang. Tapos syempre, paniniwalaan naman yan ng nila. Mga civilians nila dun. Mula sa iba't ibang mga bansa sa UN ay nagkaharap ang mga ambasador ng Israel at Iran. Natameme ang ambasador ng Iran matapos banata ni Israel ambassador to the UN na si Danny Danon. Enough with the theater. Mr. Iravani, you are not a victim. You are not even a diplomat. You are a wolf pretending to be a diplomat. How dare you ask the international community to protect you from the consequences of your own genocidal agenda. Have you no shame? For years, your supreme leader, Ayatollah Khamenei, has publicly and repeatedly called for the destruction of Israel and the United States. Di ba? Kung di ba naman honghang par? Publicly. Di ba? Like, sobrang gigil na gigil talabar. Di ba? Like, ipinangangalanda ka talaga, liligpit namin kayo. Di ba? Tapos ngayon, kapag kapapalagan, kasi yun nga sabi ko nga sa inyo, di ba, na may mga tao din kasi para na mga anti-Israel na sinasabi nila na hindi din naman daw tama yung ginawa ng Israel. Di ba, na gumaganti din or yung mga civilian din ng Iranian is nadadamay, so something like that. Hindi naman daw tama. Pero do you think kapag hindi papalagan ng Israel yung every actions nila, titigil yung mga yan? Mas lalo lang lalakas yung loob ng mga yan kasi ang gusto nga nila, pulbusin yung Israel. Kahit sino naman siguro kung ikaw ilalagay ka doon sa Israel. Diba? Tapos may mga machine ka doon na panlaban. Hindi ka palalaban? Tutunga ka na lang ba? Hintayin mo na lang na na pulbusin ka talaga ng tuluyan. Diba? Pero makikita mo rin talaga na nasa Iran din talaga yung some kind problema, This council should put an end to this charade. There must finally be an acknowledgement that there is no greater threat to international peace and security than a nuclear Iran. Its hatred is not limited by reason, and its ambition is not limited by geography. Iran doesn't just want to destroy Israel. What comes next? New York, Washington, the US entire East Coast. Before Israel took action, that reality was approaching faster than you could imagine. Iran launched a ballistic missile directly at the hospital, Soroka Medical Center in Beersheba. Diba? Hospital pa. Hospital serves over 1 million people. Jews, Muslims, Christians, Druze, Bedouin. It is a blatant violation of international law, a war crime, and a calculated attempt to murder the most vulnerable. This is not just Israel's fight. It is the world's fight, and if no one else will fight it, we will.
Grabe yun par. Like, sinagad na talaga nila, ano. Iba na talaga yung, ano, nasa utak ng bansang yan. Grabe. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay John Reps. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par. Grabe na talaga. Grabing ganti yung ganyan par. Actually, for me lang ha, gumagamit din kasi sila ng proxy, ano, na mga proxy ng mga tao na yun yung pinapaatake nila. Pero ang totoo naman talaga, sila lang din yung some kind may mando command, 'di ba, na para gawin yan sa Israel. Kasi yun ngamin, for how many years, sobrang gigil talaga sila sa Israel. And then hindi naman talaga ganyan lang yan kadali pare. Diba? Na parang ililigwit mo lang basta-basta ang Israel kasi marami ding tao sa Israel ha. Ilan ba yung tao sa Israel? Israel population. Wait lang ha. 2025. Marami ding tao dun eh. Hindi mo naman pwedeng anuhin lang na hindi dapat gumanti yung 9.5 million people. Kunti lang pala sila. 9.5 million. I think 10% sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo pwede na magde-decide ka na lang na pupulbusin namin yung Israel. Sobrang dami na kasi sumubok par. And then I think sobrang naiinis sila na tingnan na grabe yung win streak. Di ba? Grabe yung win streak ng Israel. Kung tutuusin nga, dapat maging signal na yan sa mga kalabang bansa ng Israel na don't touch Israel na lang. Diba? Problema kasi sa mga bansang to na kalaban ng Israel par. For example, susubok sila na ngayon, makipagdigma. Tapos hindi umubra. Wala. Magpapalakas lang ulit sila. And then susubok ulit. Anak ng tukwa. Diba? Hindi na natuto. Tapos kapag may na-deads na ng mga civilian sa kanila or may mga leader sila na natsugi, biglang naghihimutok yung budhi. Di ba? In short, sila lang din naman yung nanguna talaga. Di ba? Hindi naman sila inaano. Tapos yun nga, kita nyo naman yung ganti nila. Hospital. Tapos yung reasoning nila, meron ng mga doon, pasi or whatsoever, like mga imbakan, like seryoso, di ba? Yan yung ipapaniwala nyo sa mga civilian nyo doon, or yan yung ipapaniwala nyo sa buong mundo para makakuha ng simpatya. Anak ng tokwa. Grabe ang lala talaga para. Anyways, hanggang dito na lang muna. So again, John Reps, support niya yan, and then comment nyo rin sa baba yung opinion nyo sa mga pangyayaring ito, and then yun lang naman par. Ipagdasal din natin yung mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa kasi hindi rin mahirap yung sitwasyon nila doon par. 'Di ba? Hindi rin mahirap, like legit yung takot doon par. 'Di ba? Legit yung takot doon. Di mo pwedeng baliwalain lang na tayo nga dito na nasa Pilipinas tayo. Medyo nangangamba nga tayo na umabot dito yan eh. O lumala pa yung sitwasyon na yan. 'Di ba? Kasi nangingialam na yung Amerika par. So, medyo hindi na tayo pwedeng magpakampante dyan. Sa atin na lang, pagdasal na lang natin na huwag sanang lumala. Ewan ko lang dyan sa mga Iranian na yan kung meron ba silang sa vocabulary nila na stop na. Diba? Kasi kung wala, tuloy-tuloy pa rin talaga yung mga yan. Kakalungkot lang din kasi yung mga civilian na dadamay na. Diba? Ay, nako. Dasal na lang talaga tayo para. Grabe na pala yung mga nangyayari. So, I think, ngayon pa lang kasi tayo nakabalik, nood ulit tayo. Siguro bukas naman. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, John Reps, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs. Yeah.